Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Inquirer.net. Talumpati ng Pangulo sa pagbubukas muli ng PICC, Philippine International Convention Center, na kung saan ang First Lady Liza Araneta Marcos ang nag-initiate. Ito, may pasasalamat ng Pangulong Marcos sa kanyang wife. Sabi niya, "What a lucky man I am. Sobrang swerte ko that I have with me First Lady Liza Araneta Marcos." Wow. Okay, pakinggan natin then bigyan ng reaksyon. I must express my deep gratitude to the First Lady Liza Araneta Marcos. Because through her efforts from providing free medical services to Love for All, to breathing life into the Pasig River, and now rehabilitation of the PICC, she has shown consistency, determination, and optimism. What a lucky man I am. What a lucky man I am. She carries every initiative with full responsibility, always striving to make things better, always mindful of the people that it will serve. Truly, I could not have asked for a better partner in this journey of service. She should stop smiling. That's 1 million points, right? And that will be my goodwill for a long time to come. You ask me if I'm satisfied. So, anyway, kanya-kanya talagang pananaw. Yan ang pananaw niya. Napakaswerte niya kay First Lady Liza Araneta Marcos. Tignan ko lang kung makabasa ako ng mga comments, parang wala. Okay. So, Philippine International Convention Center. Wow, yan yung mga project ng mga First Lady. Sinimulan yan ni Forever First Lady Imelda Marcos. Ngayon, na ni-renovate ng First Lady Liza, ngayon nag-reopening. So I don't know, kanya-kanyang pananaw kung ano ba talaga ang naitulong ng First Lady Liza sa kasalukuyang gobyerno ngayon. I-compare natin sa naitulong ng First Lady Imelda Marcos panahon ni Marcos Sr. Ako, buhay na saksi yung laki ng tulong ng First Lady Imelda Marcos panahon ng Marcos Sr. Okay, hindi siya perfecto, ano? Kasi nakonvict din siya, may mga kailang sa akin, malaking tulong ni First Lady Imelda Marcos panahon ng Marcos Sr. lalo na sa larangan ng foreign policy. Una, ito, hindi naintindihan ng marami kaya gusto kong ipaliwanag. Yung Cold War, panahon ng Cold War, ang Pilipinas gustong kunin ng mga komunista. In the same manner na yung Vietnam po gustong kunin ng komunista at in the end, nanalo ang communism sa Vietnam. Bumagsak sila eh. Pilipinas, mas gusto kasi very strategically located tayo. Gusto ng USSR noon, gusto ng China na makontrol nilang Pilipinas. Kaya naipanganak ang CPP, NP, NDF na nung una sinusuportahan niya ng USSR, sinusuportahan ng Communist Party of China. Kaya ang lakas na ng mga NPA noong 1970s, I think 1972, may naglanding na MB Karagatan ba yun? Armas, libo-libong armas para sa mga NPA. Mabuti na lang at naagapan ba? Hindi napasa kamay sa mga NPA. That was 1972 bago i-declare ang martial law. Okay. So ito, yung wisdom ng Marcos Sr., he needs to establish diplomatic relationship with USSR and China para ma-stop yung support
sa NPA. So, ang ginamit niya, si First Lady Imelda Marcos. Ang unang pumunta sa USSR, Imelda. And to make the long story short, successful yung trip. Nagka-establish tayo ng diplomatic relationship with USSR na against sa kagustuhan ng US. Dito mo makikita na hindi hawak ng US government ang liig ng Marcos Sr. Independent foreign policy talaga. After na na-establish ang diplomatic relationship with USSR, sunod na naman China. Again, First Lady Imelda Marcos ang unang pumunta doon, nagmano kay Chairman Mao Zedong, and yun na-establish ang relationship. To me, those are very strategic moves ng Marcos Senior Administration. After that, kinat off na ng China, ng USSR ang support sa CPP, NPA, NDF. Kaya hanggang ngayon, hindi tayo naging komunista. And to me, yan ang isa sa pinakamalaking tulong ni First Lady Imelda Marcos sa ating bansa. Ngayon, itong First Lady natin ngayon, I don't know kung anong tingin nyo. Nung nangyari sa Paulo Tantauco case, nalagay tayo sa alangan. Initiative ng First Lady. Huwag natin kalimutan yon. Nagpunta sa US. Ginastusan natin. Film festival ko, no? Anong nangyari? Coke issue. Nalagay tayo sa alanganin. Na ang duda ng karamihan na blackmail ng ating gobyerno ng dahil doon. So, well, dito, hawak ko ang libro ni Attorney Vic Rodriguez, Kingmaker. Noong una, ang ganda ng simula ng BBM administration. Kailan, according to Attorney Vic, nung nakialam ang mga pakialamera, binanggit dito, First Lady Araneta Marcos, Lady Liza Araneta Marcos, Martin Romualdez, nung nakialam sila, lalo na sa mga appointments, yung mga ayaw ipalusot ni Attorney Vic Rodriguez na mga appointees dahil dubious yung mga background, pinilit ng First Lady, pinilit ng Romualdez. Yun na. Kaya napilitang umalis si Attorney Vic at ito na ang nangyayari sa atin ngayon. So, bahala ng tambayan kung ano ang pagtingin nila. Maswerte ba talaga ang Pangulo o I don't know. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Na namimigay tayo ngayon ng live ng mga libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan sila og yero. Ug karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. So mga silupin lang gyud. So naay tubig. Tanawa ang maaga sa tubig nga gikan sa ilang atop nga silupin lang. Silupin lang ilang atop na ay mga tubig umuulan. Sa ginong panatagaan ni kay tanawa mong balik ulan na gyud kusog na gyud. Oo. Nga pila naman ni anti ka bulan nga inyong atop nga silupin lang nga kung muulan diha lang mapundo ang tubig. Dugay-dugay nga gyud ni ta. Pila na ni anti ka tuig? Ibarag to opat na gyud ka tuig. Opat na ka tuig.
Nga silupin lang. Okay gid ni. Nga inyong atop anti. So kung mag-ulan, na sa inyo ang ulan. Ana agad. So nahimo nang sanda yung anti inyong balay, inyong atop oh. Lawag na gid nga tubig. So karon nga matagaan na mo anti og gero, makatop na mo. Matok na gid. May na lang salamat lang si Ginoo gid tagaan ni. Oo, kani si anti dili ni siya kalakaw. Ay napian na ko tungod Napian. sa nahulog na sa truck. Nahulog siya sa truck. Balay ni gid. Napalingkamot ta makabalay ta. Palingkamot unta daw siya nga makabalay sila unsaon man nga nahulog siya nabalian. So karon salamat siya sa Ginoo nga natagaan na sila og yero.